4 na araw nang hindi nagpapakita ang magtiyahing sina Leticia Lupian at Vilma Bandelao sa kanilang mga kaanak at mga kapitbahay. Bagamat walang nakakaalam ng kanilang kinaroroonan dahil sa biglaan nilang pagkawala, walang nagkakala na sa loob ng isang chest freezer matatagpuan ng kanilang mga kapitbahay ang kaawa-awang mga biktima. Magkapatong ang dalawa at sa itsura ng mga ito, labis na hirap ang kanilang sinapit, sanhi ng mga tama sa ulo ng isang matigas na bagay. Paano nga ba humantong sa ganito karumal-dumal na pagpaslang ang buhay ng dalawa? Sino ang may motibo upang paslangin ng walang awa ang magtiyahin at itago ang kanilang bangkay sa loob ng isang freezer? Alamin natin ang kwento sa likod ng kaso ng pagpaslang kina Leticia Lupian at Vilma Bandelao. June 22, 2011, isang nakapangingilabot na balita ang gumulat sa tahimik na barangay del Remedios sa San Pablo City, Laguna. 2 bangkay kasi ng babae ang natagpuan sa loob ng isang freezer sa isang apartment sa Mariflor Subdivision. At sa itsura daw ng mga ito, bakas ang pinagdaan ng hirap mula sa mga tinamong injury sa kanilang katawan. Natagpuan silang magkapatong sa loob ng isang freezer at puro tama ng isang matigas na bagay ang kanilang mga ulo. Ang mga biktima, kinilalang ang magtiyahing sina Leticia Lupian, 45 taong gulang, at Vilma Bandelao, 23 taong gulang. Kapwa nakatira sa nasabing apartment ang magtiyahin at nangangasiwa ng pagawaan ng mga furniture. Sa ginawang investigasyon ng San Pablo City Police, isang caretaker ng nasabing apartment ang nagbigay ng ilang mahahalagang impormasyon ukol sa 2 biktima. Ayon kay Domingo Tamalayan, caretaker ng apartment na pag-aari ng isang Roligo na inuupahan ng magtiyahin, June 18, 2022, 4 na araw bago matagpuan sa loob ng freezer ang magtiyahin, huling beses daw niya itong nakita sa loob mismo ng tinitirahan nilang apartment. Noon din daw ay nakita niya si Mang Ben, ang tagagawa ng mga upuang bakal ni Leticia. Nagwe-welding daw ito at naglalagari tulad ng pangkaraniwan itong ginagawa sa tuwing papasok sa trabaho. Ayon naman sa sinumpaang salaysay ng anak ni Leticia na si Charles Lupian Acuhido na noon ay nasa Belgium nang maganap ang trahedya, nagkausap pa raw sila ng inang si Leticia umaga ng June 18, 2011. Pero bandang hapon raw ng araw ding iyon, hindi raw ito sumagot sa kanyang chat na lubha raw niyang ikinapanibago dahil palagi raw itong sumasagot at naka-online kahit wala silang usapan na magchat-chat. Sinubukan daw niya itong tawagan ng mga sumunod na araw pero hindi raw ito sumasagot, bagay na labis niyang ikinabahala. Kaya naman makalipas ang 4 na araw nang hindi pa rin ito sumasagot sa kanyang tawag kahit naka-online, nakisuyo daw siya sa kanyang kaibigang si Antonio Del Villar na puntahan ng kanyang ina na agad namang sumunod sa pakiusap ng kanyang kaibigan. Pagpunta daw nito sa apartment na inuupahan ni Leticia, wala rin daw sumasagot kahit nakabukas ang radyo at mga ilaw sa loob, ngunit nakakandado ang pintuan. Ayon sa mga kapitbahay ng mga biktima, 4 na araw nang nakaandar ang radyo at nakabukas ang ilaw sa loob ng apartment, kaya nagduda na sina Antonio na baka may hindi na magandang nangyari. Kaya noon din ay pinakiusapan nila ang katiwalang si Mang Domingo na tawagan ng may-ari ng apartment at samahan silang buksan ito. Nagpayagan ng may-ari ng apartment na si Roligo na buksan ang pintuan. Sa pilitan na nilang binuksan ang pintuan ng apartment. Sa loob, hindi raw nila maipaliwanag ang amoy na tila malansa. Noong unay naisip nilang baka sa mga nabulok na pagkain nang gagaling ang amoy. Pero hindi kumbensido si Antonio
at sa mga oras na iyon, malakas na ang kanyang kutob na may hindi magandang nangyari sa loob ng apartment. Pagpasok daw nila sa loob, maayos at malinis daw ito maliban sa ilang platong may pagkain na naiwan sa lababo. Pinuntahan daw ng kanyang mga kasama ang silid, ngunit wala silang nakita kundi isang electric fan na umaandar pa. Habang palinga-linga raw ang kanyang mga kasama, isang bagay ang nakakuha ng atensyon ni Antonio, ang freezer na nasa isang sulok ng apartment na bahagyang nakaangat ngunit naka-on. Dahil masama na ang kanyang kutob, dahan-dahan daw niyang iniangat ang chest freezer gamit ang kanyang baton upang walang fingerprint na magmarka doon. Pag-angat daw niya ng pintuan nito, nakita niya ang ulo ni Leticia. Sa pag-aakalang namamalikmata lamang siya, bigla niya itong isinara at saka niya muling binuksan. Pero sa pagkakataong iyon, alam ni Antonio na hindi na siya dinadaya ng kanyang paningin. Dito na niya napagtanto na ang nakitang mga bangkay ay ang magtiyahing sina Leticia at Vilma na pawang magkapatong. Sa pagkakadiskubre sa bangkay ng magtiyahing sina Leticia at Vilma, naging palaisipan din sa mga kaanak ng mga biktima ang bigla ang pagkawala ng kanilang driver at welder na si Ben Corpuz. Ano nga ba ang kinalaman ni Ben sa krimen at bakit siya ang itinuturong suspect sa pagpaslang sa magtiyahing? Ayon sa sinumpaang salaysay ni Domingo Talamayan, kapitbahay at caretaker ng inuupahang apartment ng magtiyahin, dati niyang kantinang naturang apartment na pag-aari ng Chinese na si Rolly Go, bago pa ito upahan ni na Leticia Lupian. Kasama ni Leticia noon sa bahay ang kanyang anak na si Charles Cohido at asawa nito, pamangkin na si Vilma Bandelao at driver at welder nitong si Ben Corpuz. Ayon pa kay Mang Domingo, nooy mahigit na ring isang buwan na naging kapitbahay niya ang mga ito, ngunit hindi raw ito naging malapit sa kanya. Tanging si Bayani Ben Corpuz lamang daw ang naging kabatian niya dahil araw-araw daw niya itong nakikita sa labas ng apartment at gumagawa ng mga upo ang bakal na siyang negosyo ni Leticia. Ganoon at ganoon lang daw ang routine nito mula pagpasok nito ng alas 8 ng umaga hanggang sa pag-uwi ng alas 5 ng hapon. Kung minsan din daw ay ipinagdadrive nito sina Leticia at madalas rin itong utusan ng kung ano-anong gawain. Sa makatuwid ay tila naging all-around ito kina Leticia. Ayon naman sa sinumpaang salaysay ni Oliver Dashon, manugang ni Ben Corpuz, noong June 18, 2011, bandang alas 4:30 ng hapon, nakita raw niya ang biyenan niyang si Mang Ben sa huling pagkakataon nang sunduin nito ang anak na kanyang live-in partner, dala ang isang asul na van. Si Mang Ben pangaraw ang nakita niyang nagmamaneho ng nasabing van at inutusan ng kanyang asawa at mga anak na mag-empake na dahil uuwi sila ng Nueva Ecija at ito na raw ang huling beses na nakita niya si Mang Ben. Dahil nais niyang malaman kung nakauwi na ng Nueva Ecija ang kanyang live-in partner na anak ni Mang Ben, tinungo niya kinabukasan, June 19, 2011, ang apartment na pinagtatrabahuhan ng kanyang biyanan. Ngunit sa kanyang pagtataka, walang tao sa loob at walang sumasagot sa kanyang mga katok. Tanging ang katiwalang si Mang Domingo ang kanyang nakausap at sinabi nitong baka may pinuntahan lamang ang kanyang biyanan. Kinabukasan, 20 ng Hunyo, muling bumalik si Oliver upang hanapin ang kanyang biyanan at ang live-in partner nito, ngunit bigo pa rin siyang makita ang mga ito. Sa pagkakataong ito raw ay napansin na rin ni Mang Domingo ang bigla ang pagkawala ni Mang Ben at ng asul na van na pag-aari ng mga lupian. Dahil dito, minabuti ni Mang Domingo na puntahan ang kanyang amo na si Rolly Go, ngunit wala ito sa kanyang tahanan kaya ipinagbigay alam na ito ni Mang Domingo sa barangay. Agad namang pinuntahan ng barangay ang naturang apartment at inikutan ito pero wala naman daw silang nakitang kakaibang nangyari sa loob
maliban na lamang sa mga ilaw at radyong nakabukas. Nang umaga raw ng June 18, 2011, nakita pa raw ni Mang Domingo si Mang Ben na gumagawa sa labas na normal nitong ginagawa araw-araw at wala rin daw siyang nakitang kaduda-duda ng mga oras na iyon. Kaya naman naging malaking palaisipan sa lahat ang tunay na pagkatao ng pumaslang sa magtiyahing sina Leticia at Vilma. Nang madiskubre daw ng mga kapitbahay ng mga lupian ang dalawang bangkay, agad silang tumawag ng mga pulis upang imbestigahan ang krimen. Agad namang rumesponde ang mga pulis sa pinangyarihan ng krimen sa Mariflores Subdivision, Barangay del Remedios, San Pablo City. Base sa kanilang investigasyon, lumalabas na ang driver at welder ng mga lupian na si Bayani Ben Corpus ang kanilang pangunahing suspect sa krimen. Sa kanilang investigasyon, walang indikasyon na persahang binuksan ng pintuan sa apartment, kaya ipinapalagay ng mga investigador na kilala ng mga biktima ang gumawa noon sa kanila. Bagamat ang mga ito ay pawang mga circumstantial evidence lamang, nagtugma naman ang mga salaysay ng mga kapitbahay at ng manugang nito na si Oliver Dacion sa huling araw na nakita nila si Mang Ben. Ipinapalagay rin ng mga pulis na pagnanakaw ang naging motibo ng suspect sa pagpaslang sa mga biktima. Nasira daw kasi ang vault ni Leticia na naglalaman ng 300 euros at 50,000 pesos. Naungkat din ng mga investigador ang hiling ni Ben na 1,500 pesos na vale sa among si Leticia upang dalhin sa doktor ang apong may sakit na hindi nito napagbigyan. Tila istrikto raw kasi si Leticia kay Mang Ben, kaya maaaring nagtanim ito ng galit sa kanyang amo, kaya niya nagawa ang kahindik-hindik na krimen. Sa pagkakilala naman ni Mang Domingo kay Mang Ben, hindi raw siya makapaniwala na kayang gawin ni Mang Ben ang ibinibintang na krimen. Mabait daw kasi ito at napakagalang. Maaari daw na naudyukan lamang ito na gumawa ng masama dahil nga sa hindi maganda ang pagtrato ni Leticia sa kanya. Isang linggo makalipas ang krimen, nadakip si Ben sa Isabela kung saan ito nagtago. Agad siyang iniharap sa media at dooy inamin niyang siya nga ang pumatay sa magtiyahing sina Leticia at Vilma. Dahil sa pag-ako nito sa krimen, hindi na siya nakunan pa ng sinumpaang salaysay at agad na kinasuhan ng double murder at carnapping. Nooy kasalukuyan na siyang nakapiit sa Nueva Ecija Provincial Jail, ngunit ng mga panahong siya ay naroon sa loob ng bilangguan. Tahasa naman niyang itinatanggi na siya ang gumawa ng krimen. Ayon kay Mang Ben, wala siyang kinalaman sa pagkakapaslang sa magtiyahin. Mabait daw ang mga ito sa kanya at maayos daw siyang nagpaalam sa mga ito bago siya umalis. At pinayagan naman daw siya ng mga ito kaya wala raw siyang dahilan para gawa ng masama ang dalawa. Ayon pa kay Mang Ben, ipinapasa Diyos na lamang niya ang kanyang kapalaran na sana'y mahuli ang tunay na may sala at nang siya raw ay makalaya na at hindi magdusa sa kasalanang hindi naman daw niya ginawa. Ito rin ang kanyang mensahe sa pamilya ng mga biktima na noon ay hindi na nakikipag-ugnayan sa mga pulis at tuluyan ang pinabayaan ng kaso na dinidinig sa San Pablo City, Laguna. Tanging ang mga pulis na lamang ang nagpapatuloy upang gumulong ang hustisya para sa dalawang biktima.